Maraming kabataan at maraming mga magulang kasama ng mga OFW na malayo sa kanilang mga anak at pamilya. Dito sa gusto ni Senator Robin Padilla. Alam niyo kung ano po ito? Kailangan pong makinig kayo mabuti. Gusto po ni Robin Padilla ibaba sa 10 years old, 10 taong gulang, ang pwedeng kasuhan ng kriminal. Pwedeng kasuhan ng kriminal daw po kapag ito daw po ay lumalabag sa mga batas. Yan po ang kanyang gustong mangyari. At gusto niyang amyendahan yung Pangilinan Law na lagi nila sinisising kaya daw nakakaroon ng karahasan sa mga minor de edad dahil hindi takot, dahil hindi sila makukulong dahil sa Pangilinan Law. Mali po kasi ang dating, mali yata yung pagkakaintindi. Ang linaw naman doon sa batas na kahit bata pwedeng kasuhan basta may ginawang krimen. Pero may limit lang yung edad. Kasi nga ganito po yan. Ako magulang din. Dapat alam natin ito, kayong mga bata. Ang minor de edad, sakop ng mga magulang yan. Hanggang 17 years old. Hanggang ganyan po yung pag below 17 years old, minor de edad. Pwedeng hindi pa nila alam yung kanilang ginagawa o hindi nila alam kung ano yung kaparusahan ng mali nilang ginagawa. Kaya dapat hindi kasuhan ng krimen o maging kriminal ang ganong edad. Dapat igabay ng mga magulang, ng mga teacher, ng kanilang kapatid o ng mga kamag-anak. Yan po yung obligasyon ng pamilya sa kanilang mga anak kapag minor de edad. Just imagine ang gusto ni Robin Padilla, 10 years old. Ay alam ba ninyo, meron 10 years old na baka nagagatas pa. Kung hindi naman niya sinasadya o dahil hindi niya alam na mayroong batas, hindi niya alam na mayroong mabigat na kaparusahan yung kanyang nagawa. Di ba? Tapos ipakukulong nyo, gagawin yung kriminal. Abay, delikado yan. Dapat hindi ganon. Dapat po igabay at pangalagaan natin, obligado nating pangalagaan ng mga bata na kapag minor de edad, dapat ay may takot pa sa magulang, dapat kontrol ng magulang, dapat binabantayan ng mga magulang para hindi maligaw ng landas. Kasi pag ang mga minor de edad nakagawa ng krimen at nakakasuhan, abay sira-sira na ang kinabukasan ng mga yan. Di ba? So yan po yung sinasabi ko. O kayo bang mga magulang? Kayong mga supporters ni Robin Padilla, pabor ba ka sa inyo? Pabor ba kayo na yung inyong anak na 10 taong gulang makasuhan ng kriminal? Maging kriminal dahil sa gusto niyang batas? Samantalang yung kasalukuyang Pangilinan Law, na kung di ako kakamali 15 years old, pataas, ang sakop at yung mga kabataan kapag dahil pangilang-ilang lang naman yan, pwede pa rin hong panagutin. Pero iba ho kasi yung nakatakda sa batas. Pag isinulat mo sa batas na 10 years old, kahit wala siyang alam sa batas o wala pang kaalam-alam sa mundong ito, biglang nagkaroon ng pagkakamali, naging kriminal, pakukulong mo. Maraming bata ang pwedeng makulong dahil sa hindi nila alam na may batas. Kung merong halimbawa above 15 or 17 years old, hindi na ho yun minor de edad. Dapat alam na niya na no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Ay yung mga 10 years old, hindi pa ho nila alam na bawal sa batas yung kanilang ginagawa. Hindi nila alam na merong batas na sila nilalabag. Tapos ngayon, pakukulong, makukulong. Dahil yun ang gustong panukalang batas ni Senator Robin Padilla. Napaka-critical po niya ang sitwasyon na yan. Napaka-delikado po niya. Lahat tayo mga magulang manindigan dito. Huwag daanin sa pabigla-bigla dahil may nangyaring karahasan dun sa Tacloban. Hindi naman ho 10 years old yun Ang suspect dun, di ba, 15 years old. Pero minor de edad pa rin. Pero hindi ibig sabihin yung mga gumawa ng kaguluhan at na estudyante doon sa Tacloban ay papakawalan. Hindi. Kailangan pa rin hong panagutin yun. Ayan. So, kaya ako sinasabi kong matinding debate ito at nakataya po rito
ang mga magulang na mayroong anak na 10 years old dahil yan ang gusto ni Padilla. Lalo na yung mga OFW, napaka-critical ang kanilang sitwasyon. Kasi sila OFW, malayo sa kanilang mga anak. Hindi nila nababantayan. Kadalasan, ang kanilang mga anak ay binabantayan ng kanilang mga lolo at lola. O, tama, mga lolo at lola nagbabantay sa kanila. O nakakatandang kapatid. Diba? Paano igagabay ng kanilang mga nakakatandang kapatid o lolo-lolo ang kanilang mga apo kung hindi naman nila susubaybayan lahat? Iba ho yung pagmamahal, pagmamalasakit, at yung pagbabantay mismo ng mga magulang. Ang problema nga, OFW yun. Abay baka ho yung mga anak ng OFW ang maging biktima dyan sa panukalang batas na yan. Na ibaba ng 10 years old, gawing kriminal pagka nagkasala. Wow! Maaring maganda ang layunin na gustong palabasin ni Padilla. Pero sa murang edad na makukulong dahil sa hindi niya alam ang batas o walang alam sa batas, hindi yung kasalanan ng bata. Yan ay dapat pinoproteksyonan ng Estado at ng mga magulang. Kaya Senador Padilla, maganda ang layunin mo pero huwag kang pabigla-bigla. Dahil may malaking epekto ito sa milyon-milyong mga magulang. Milyon-milyong minor de edad na nasa 7 taong gulang o 8 o 10 taong gulang pag nagkasala dahil hindi nila alam na mali, dahil hindi nila alam na kasalanan nila yun, hindi nila alam na may batas na gano'n, makukulong na sila. Sira na ang kailang kinabukasan. Wala na silang magandang buhay pag nakulong. At magkakaroon pa ng record na kriminal, crimen record kapag kaho nasunod ang gusto mo, Mr. Senator. Pero karapatan mo yan, sige gawin mo. Pero kung naniniwalang haharangin niya ng mga magulang, haharangin din niya ng mga kapwa mo senador. Kasi nga yung issue nga doon sa 15 years old, matagal na pinagdebatihan. Di lalo na kung ibabawa mo ng 10 years old. Batang-bata ko talaga yun. Huwag naman sanang pabigla-bigla. Kung publicity ito o para pag-usapan, ayan, pinag-uusapan ka na. Pero ang kinabukasan at proteksyon ng kabataan at mga magulang, kasi napakasakit sa mga magulang, kahit sino magulang. Mahirap nilang tanggapin na yung kailang bata o kailang 10 years old dahil wala pang alam sa batas at wala pang alam sa mundong ginagalawan. Makakasuhan ng krimen kapag nagkasala. Magiging kriminal pag nagkasala sa hindi nila alam. Naku, hindi po biro ang epekto niyan. Yan po ang issue rito. Walang personalan. Pinapaliwanag lang natin. Kung maniniwala kayo, salamat. Kung hindi naman, okay lang din. Pero magalit pa kayo sa akin, sobra na yon. Talaga hindi nyo naintindihan. Balita, for information, for education only. At opinion na ating pinag-uusapan dito.